Kamusta po? Nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin 'tong isang paragraph sa affidavit ni Ramil Madriaga. And by the way, si Ramil Madriaga ay humarap dito sa Committee on Justice sa impeachment hearing case laban kay Sara Duterte. At ayon sa kanya, okay, si Sara Duterte ay hindi siya gano'n kagaling sa kanyang studies. So pakinggan natin mismo ito si Ramil Madriaga at, guys ipapakita ko sa inyo kung, sa mga nakikita nating mga interviews at, videos, okay, at kahit i-search mo online, makikita mo talaga kung ano si Sara Duterte as a person, kung eloquent ba siya magsalita. Matindig ba kumbaga diretso ba talaga yung kanyang pananalita? Ah, Magaling ba siya magsalita, ah, sa whether it's a Tagalog or English, okay? So, puwede niyong basahin dito at pakinggan natin si Ramil Madriaga. Ryan, who was previously a professor of SARA and former associate dean of SSC Law. He shared with me that Sarah was not particularly good at school, Hmm, often struggling with her academics, habitually rude and violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to 'yan, yan mismo galing kay Ramil Madriaga, isang associate dean na si Attorney Ryan ay, sinabi sa kanya na si Sara Duterte hindi magaling sa kanyang academics, okay. Habitually rude siya, and violent to other students. Oh, natatandaan ko yung ang ginawa niya sa isang sheriff sa kanilang siyudad nung mayor pa siya, 'di ba? Anong ginawa niya? Pinagsusuntok niya yung sheriff, 'di ba? 'Yan, isang halimbawa 'yan na itong si Sara Duterte ay, ah, bayolenteng tao, right? Okay, so next, ah, academics. Okay, so dito makikita mo talaga kung ano yung performance niya as a politician, okay. At, gaano gaano siya kagaling magsalita as a politician, okay. Now, ito pakita ko sa inyo yung interview na ginawa nila noong I think, February 'to. Wait. So, March pala, okay. So, pakita natin, dito sinabi pa ni Sara Duterte, eh, wala naman dito sa script natin, ah. Oh, kung ang simpleng-simpleng tanong ay hindi man lang niya masagot, ano pa kaya kung siya maging isang presidente at kaharap niya yung mga world leaders, okay. So, ito, tinanong siya ni Banat Bay. So, pakinggan niyo. Vice President. Wait, balik Yung backtrack tayo. political question po, ito madalas itanong ito. Meron na po ba kayong napupuso ang Vice President? Oh, Kasi wala naman yan sa listahan ng mga tanong yun. oh, 'di ba? Ang problema sa mga katulad ng SMNI, eh, nag-i-interview sila at, puwede silang magbigay ng interview with given questions. That means puwede nang i-study ni Sara Duterte itong mga question na, sasabihin ng mga katulad ni Banat Bay tsaka ni sino 'to, Boss Dada, okey? At,
if you remember, okay, halos yung mga interviews niya, hindi siya makasagot ng diretso. At hindi siya gano'n ka-eloquent, okay? Nga magaling magsalita at dire-diretso yung pagsagot sa isang tanong. O sige, continue natin. Wait, sandali Oo, andito ba yan? Ito, sasabihin ko na lang Kasi tinanong niyo na Ayaw ko rin na... O, nakakaya, no? O, mga kadidyas. Tingnan nyo hindi niya malang masagot kahit wala daw sa question. Kung magaling itong si Sara Duterte as a politician, she's been a mayor for a long time sa kanilang syudad at vice president siya. Hindi hindi ba niya na practicean magsalita ng maayos? At least magsabi man lang well, wala pa naman akong napupuso ang vice president ko, but definitely pipili tayo ng magaling, tapat, at kayang ipaglaban ang ating gusto o ating pinaglalaban. O di ba? Easy lang naman sabihin 'yun Oh, okay. Now how about ito pa, another one. Dito sa interview niya sa isang Russian TV, I think it says here, RT Moscow. Dito, itinanong si Sara Duterte at definitely, okay, sa interview na ito, kitang-kita na hindi siya straightforward mag-answer sa mga questions and nahihirapan talaga siyang kahit malang mag-construct ng statement, okay, ng sentence para lang sa isang napaka-easing questions. Okay, but so far, guys, wala na akong masyadong time, okay? But you can watch this interview, okay? At kung pupunta ka dito, yan. Kahit sabi ng isa, what is grammar? Ano ba, Sarah? Hirap sumagot na sa interview. Naalala ko tuloy yung Russian Empress, di lalayo yung mukha sa half-sister ko. Okay. Ganyan dapat pagsagot sa interview, hindi yung pautal-utal, ngisi-ngisi. That's not a question to be asked. The question is, where's the confidence? Oh, okay. So yan. Ang daming, kaya nga umiiwas si Marcos tsaka si Sara Duterte nung presidential elections ng 2022. Ang hirap nilang makipagdebate. Imagine niyo sinasabi ng mga trolls o mga kulto ng mga Duterte na napakagaling ni Sara Duterte mag-handle ng ganitong sitwasyon at mapapalaya tayo sa kahirapan. Ni interview hindi lang masagot ng maayos, 'di ba? Tapos iboboto pa nila na maging presidente. So tama si Ramil. Ayon sa kanyang sa kilala niyan si Attorney Ryan na noong bata pa siya, napakahina niya sa kanyang academics. Kaya tuloy kitang-kita mo kung gaano katalino itong si Sara Duterte. Okay? So yan na po guys. Kung meron po kayong komento, suggestion sa ating video, paki-comment po sa ating comment section at if nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat po and see you sa susunod na video.